Kapag nandito sa side na to, doon po okay lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Kamusta po ang mga puso natin ngayong araw? Valentine's Day kahapon. Sabi sa Facebook, sukatan daw ng ganda at pagmamahal ay depende sa maumuha mo kahapon. Naniniwala ba kayo? Yes? Hindi, kasi ang mga Kristiyano, paniniwala ko, ang sukat ng ating pagkaganda at pagmamahal ay nakadepende sa pagmamahal ni Jesus. Amen ba? Araw-araw ay Valentine's Day kasama si Lord. Amen. So, ngayong, tingnan naman po ako, kailangan tumayo. So, ngayong buwan ay buwan ng pag-ibig at UMYAF, ang haba, UMYAF Sunday. Kaya ang ating pong topic ay related sa pagmamahal. Backstory lang po, no? Tatawa-tawa siya. Last week po, nag-message sa akin si Tita Pia, kung pwede daw, last Sunday yun, kung pwede daw akong Teacher Jace, hindi ako naka-oo sa kanya, kasi sabi ko may commitment po ako ng Sabado. Wala akong tulog ng mga more than 24 hours. Baka hindi ako makarating po ng before 9 a.m. So sabi ko, babawi na lang po ako. Sabi niya, sige, ano naman, malapit na yung UMYF Sunday. UMYAF Sunday. Hindi ko naman alam na the following Sunday pala yun. So sabi ko, okay lang, the following Sunday, February 15. So, sa isip ko po, okay lang naman na liturgies kasi, nagawa ko na siya before. So, ang usapan po nung linggo, si Janelle po ang tatayo dito. Kaya sabi ko, hindi ako, kasi hindi ako ma-stress ganyan. Thursday night, may nag-chat sa akin, sabi, ate, may gano'n pa eh. Pag gano'n, sabi ko, mga emergency, kinabahan ako, kaya sumagot ako agad. Sabi ko, bakit? Hindi ko pa kaya magsalita sa harap. So Sunday, confident pa siya, sabi niya, ano to, Carla, gawin mo ko ng slide. Sabi ko, aba? Oo, agad. Tapos, marami naman ako ng Thursday night. Sabi ko, hindi ko naman siya tinanggihan. Sabi ko, baka manimatay ka pa sa harap. Sige, ako na lang magsasalita. Pero backstory din po ulit, hindi dapat ito ang first time ko din magsalita dito. No? Dapat po, nung isang simbang gabi, speaker po ako. The week before that, nagpapasahan na kami ni Mama Miss ng sino bang sa ating dalawang mag-speaker. So, na pag-desisyon na ako po yung mag-speaker, pero so 1 week na hindi ako masyado nakatulog. Kasi na first time, so grabe yung kaba na sabi ko, paano ko ba ito maibabahagi yung anxiety. So talagang pinagandaan ko, pati slides, may pictures pa yan. Sige, isang linggo, no? Pero the week or 2 weeks before that, may sakit na po yung asawa kasi dati, nahubo. So, hindi naman po ako madaling mahawa kasi nung COVID nga, lahat sila may symptoms. Ako lang yung wala eh. So, kahit naman gabi po yung pagpasok ko, hindi po, malakas na awa ng Diyos, malakas pa resistensya ko. No? Tapos, 2 days or the night before, na nanonood pa kami sa sala, gilas yung may basketball, nagsisisigaw pa ako doon kasi po ako ng gilas eh. Enthusiast ako ng basketball dahil sa mga anak ko at sa asawa ko. So, nanonood ako. The night before, nung naglagay po ako, wala na akong boses. Weekday, sabi ko, anong nangyari? The night before na yun, so lahat ng gamot na pwede kong inumin, nilang talaga siya. Hindi ako nagsalita. Pinahinga ko siya talaga kasi gusto ko talaga mag-speaker yung gabi na yun. No? Pero hindi inalaw ni Lord. So, ang nangyari, buti na lang, sabi ko, wala talaga, hindi talaga kaya ng boses ko, sinubukan ko talaga. So, ang nangyari po, nag-speak nun si Mama Jess. So, nalungkot ako, pero sabi ko, siguro, hindi pa tayo para maging speaker ako nung panahon na yun. So, ito pala yung bilang time ni Lord na maging speaker ako kasi may boses po ako ngayon at nandito po ako sa harap na. So, praise God po. Manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong linggo, panibagong araw na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Tulungan mo po akong maibahagi ang gusto mong
mensahe na ibabot sa bawat isa na nandito. Panginoon, salamat po sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. At sana po sa pagtatapos po nitong Sunday service ay meron kaming maiuwi, may matutunan kami, Panginoon, sa gusto mong ibahagi sa salita sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, ito pangalan dalangin. Amen. Okay. So, ang title po na binigay ng Maya, National Maya, is Steadfast in Love in Following Jesus' Steps. Sa Tagalog, matatag sa pag-ibig, sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. So, dalawang scriptures po ang binigay sa atin. Luke 9, verse 23, that He said to them all, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Sa 1 Corinthians 13:13, "And now these three remains, faith, hope, love, but the greatest of this is love." So, ngayon po ng pag-ibig, puro love po ang ating naririnig. So, ang pagsunod po kay Jesus ay hindi madali. No, yung pag-follow, may mga araw na malakas tayo, may mga araw na may energy tayo para magsimba or may energy tayo for our ministry. Pero may mga araw din naman na napapagod tayo. May mga araw na may mga pagsubok. Minsan, meron pang mga pagkakataon na may mga kapalit yung pagsunod sa Kanya. Pero dun sa mga verses na yun na binigay sa atin, tinatawag tayo ni Jesus para manatiling matatag. Sabi niya din sa Luke 9:23, yung pinaka scripture po doon, "Deny yourself, take up your cross, and take up your cross daily and follow me." At doon naman po sa 1 Corinthians, si Paul po ang nagsasabi nito na dapat na maging bahagi ng buhay ng bawat Kristiyano. Faith, hope, and love, and the greatest is love. So, hindi po ito ABS-CBN na love, joy, hope. Sa ABS-CBN, love, joy, hope. Sa atin po is faith, hope, and love. So, ngayon po matututunan natin na upang makasunod sa mga yapak ni Jesus, kailangan tayong magtiwala sa Kanya, umasa sa Kanya, at umibig sa Kanya araw-araw. So, doon po sa 1 Corinthians 13:13, number 1 po ay faith. The courage to deny yourself. So, ang una po dun sa salita, dun sa verse 13:13 ay ang pananampalataya. So, medyo mabigat po itong sinasabi ng Panginoon na whoever wants to be my disciple must deny themselves. Hindi naman po ito literal na sasabihin mo sa sarili mo, itinatakbo kita. Baka naman iba na yung maisip ng mga tao pag sinabi mo, tinatakbo mo yung sarili mo, no? Denying yourself means surrendering your will to God, letting go of your pride, choosing obedience over comfort. So, pag dininay nyo yung sarili nyo, hindi nyo iisipin kung ano yung pangangailangan nyo. Iisipin nyo, ang uunahin nyo ay ang Panginoon. So, kapag dininay nyo yung sarili nyo, it means setting aside your pride, your own desires, and your plans. Bakit? Kasi ang kailangan natin sabihin, God's way is better than mine. Ano pa yung faith na sinasabi? Even when I don't understand, I trust you, Lord. Isa pa na, Lord, I trust you even when it's hard. So, doon sa faith, makikita nyo yung kung sarili nyo sa pananampalataya. Example na lang po ang buhay ni Mary, di ba? Nung sinabi sa kanya ng anghel na magiging mabubuntis siya. Pagbubuntis niya ang anak ng Panginoon. Kung tutuusin po, sa panahon na yun, bigla kang mabuntis. Chismis. Hindi ko alam kung may marinas na noon, pero sasabihin, iisipin mo na, paano na itong mga marinas na ito, pag-uusapan ako nito, pwede rin, anong sasabihin sa akin ng mga magulang ko, na paano ko ito ipapaliwanag. Pero sa Biblia po, wala tayong nakitang hesitation, wala tayong nakitang wala tayong nakitang takot ni Mary na gampanan yung role niya sa buhay ni Kristo, Kasi nanampalataya siya. Meron siyang faith. Dala-dala niya yung faith na yun na kasama ko si Jesus,
Hindi ko man maintindihan ngayon, pero may purpose. Parang ganun lang naging buhay ni Mary, no? Same as Abraham, tsaka ang asawa niya si Sarah. Si Abraham po ay 100 years old at si Sarah ay 19 years old nung nabuntes. Imagine niyo po ngayon kung 90 years old kayo, naghahabol pa kayo ng toddler. Hindi ko po alam kung paano nyo gagawin. Kasi ngayon pa lang po, yung balakang po, hindi ko na po kaya maghabol ng pamangkin. So, sabi ko nga, 100 tsaka 90 years old, paano ka mag-aalaga ng ano? So, yung mga ganong question, pwede itinanong din ni Abraham yun, pero nagtiwala din siya, may pananampalataya siya, kahit hindi niya nakita yung bigger picture na isa pang sinabi sa kanya ng Panginoon, no? Leave your country for an unknown land. Di ba pinaalis po siya dun sa kung nasaan siya para dun sa ano, hindi mo alam kung ano kakaharapin mo, hindi possibly na hindi niya pa nakita yung bigger picture kung anong mangyayari, pero nagtiwala siya at nanampalataya siya. So ganun yung naging journey ni Abraham. Jesus says, deny themselves, and this requires faith. Trusting God more than our own desires, plans, and comfort. Denying ourselves does not mean we are losing our word. It means trusting that God's way is better than our own. So, kapag wala po kayong pananampalataya, imposible po pasalin niyo yung krus. It's impossible. Kasi dumaan to sa feed ko nung Wednesday ata yung testimony ni Pastor Bong sa akin ng CCF. Sabi niya doon, sabi ng asawa niya, enrollment, sabi niya, Dad, enrollment ng mga anak natin. So siya, sabi niya, oh sige, walang problema. Pero at the back of his mind, wala siyang trabaho, wala siyang ministry daw kasi pasaway siya. So wala siyang income. So dasal siya, sabi niya, Lord, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pang-tuition ng mga anak ko. So, hindi ko alam ilan ang anak niya, pero ibig sabihin, more than one yun, ano. And siguro sa private school yun, so mahal pa yung tuition fee. So, sabi niya, nagdasal siya, sabi niya, Lord, ano kaya, parang magtitiwala ako sa'yo, na aasa ako na mapoprovide ko ito, makakapag-enroll yung mga anak ko. So, merong nag-invite sa kanyang kapatid or brother na hindi ko na kung para mag-speak. So, nabigyan siya ng love gift. Yung love gift na yun, kulang pa. So, syempre, love gift na, hindi naman yung pang-tuition. So, sabi niya, Lord, salamat po, pero kulang po ito. Nag-request na, kulang daw. So, syempre, ilan yung anak ko magkano yung tuition na. So, nagdasal pa rin siya, nagtiwala siya sa Panginoon. I think the following week, meron siyang pinuntahan na engagement. At meron siyang kapatid ni Cristo na nandoon na sabi niya, Brother Bo, matagal na kitang hinahanap, meron akong checking ibibigay sa'yo, hindi kita mahanap. Yung checking na yun ay eksakto po doon sa vision ng mga anak niya. So sabi niya, Lord, eksakto po, may sobra pa. Ibig sabihin, yung sobra na yun, pambili pa niya ng school supplies. So minsan daw, binibigay sa atin ni Lord, pwedeng eksakto, pwedeng sobra-sobra pa. And, sakto yun, kasi Wednesday ko siya napanood. So, kasi yung tatlong anak ko, nag-aaral ko sila sa private school yung mga nag-aaral yung mga anak ko. Ang work ko po dati is on-site. So, 10 years ako doon sa Ortigas. Hindi naman po malaki yung sahod ng call center. Kahit sabihin mo nilang malaki, hindi po siya sapat para magpaaral ng tatlo. So, as much as possible, talagang ginagawa ko ng paraan para masustain yung tuition. Kasi lola ko po, si Mama Yoni, kahit anong mangyari yan, sasabihin yan, kailangan sa private school mo kailangan sa private school kayo kahit anong mangyari. So, sabi ko, baka magtuhin ako ni Mama Yoni pag nilipat ko. Kaya talagang, ginagapak ko yung
Ganun nangyari. So, nung, itong month na to, I think last week ng January, kailangan, yung pangalawa ko po, kailangan niyang ipasa na lang na requirements na kasi graduating na po ng grade 12 and I think may naniwan pa siyang balance dun sa school niya ng grade 10 or grade 9 I think. So, sabi ko, so nag-iisip na ako ng 2 weeks before. Siyempre, natural po no, yung nature na mag-alala ka, mag-isip ka. Pero, nagdasal ako, sabi ko, ano kaya, malaki po kasi talaga. Malaki siya, hindi mo siya makukulat kung saan. So, nagdasal ako, so, hindi ikaw na bahala. Kasi, di ko alam kung saan ako. May salary naman po ako, ano, kasi nag-work ako. Pero, syempre, may mga ibang expenses. So, sabi ko, medyo, malaki to. And kailangan ma-provide ko siya before the end of this month. Kasi kailangan graduation ng March month. So, after ko mapanood yung video ni Pastor Bo, the next day, may pinubay ko si Lord, sobra pa. Parang ano siya. Hindi ko na po ikakwento yung exact nangyari, pero salamat kay Lord kasi natapos ko po yung na ipasa ko po yung requirements and makakagraduate po yung anak kong pangalawa. So, sabi ko, naiyak ako kasi, so, pwede hindi niya expect kung eksakto or pwede kulang, pero may kundi pang sobra, pang Valentine's Day ko daw. pang shopping ko daw, so, yun, salamat po sa Panginoon. So, yun po yung isa sa patotoo ko nitong linggo na to, kaya naalala ko yung video ni Pastor ko. So, yun po yung una na faith. Pangalawa po, dumako po tayo sa hope, the strength to carry the cross daily. Hope sa Tagalog ay pag-asa. So, ito po medyo mabigat kasi sabi ng Panginoon, take up your cross daily. Pasanin ang kanyang krus araw-araw. Kapag po tinitignan niyo yung cross, ano yung nakikita niyo nire-represent niya? Si John, syempre, kinusify ang Panginoon ano. So, makikita niyo may sacrifice, di ba? Sinacrifice ng ating Panginoon ng anak niya para sa ating mga kasalanan. Makikita niyo rin yung obedience ni Lord na sumunod. Kahit siguro mahirap, siyempre, hindi mo masakit yan sa physical, masakit na ipakusap-usap pinahirapan. Minsan may suffering dun sa pagka nakikita niyo yung cross. Pero, makikita niyo po na he puts emphasis to daily o araw-araw. No? Sinabi niya doon, following Christ is not a one-time decision. It's a daily commitment. So, hindi pwedeng today, Lord, sunod ako sa iyo ngayong araw na to. Bukas, pass muna ako, Lord. Pagod ako eh. Ano na lang sa susunod na araw na lang. Walang ganun sinabi si Lord sa Bible. Ang sinabi ng Panginoon, take up their cross daily. So, kung ano man pong pinagdadaanan nyo, kung ano man pong suffering, kung ano man pong pagsubok, ang sinabi ng Panginoon, pasalin mo ang kanyang krus araw-araw. So, walang exceptions. Walang araw na pwedeng pas ka muna, sumunod sa Panginoon, o pas ka muna na hindi siya mahalin. Di ba? So, it's a decision po. Every day we choose whether to follow Jesus or follow ourselves. And some days, hindi naman palaging, yun nga, sinasabi ko ng introduction ko, no? Some days, hindi naman palaging masaya, hindi palaging magaan. May minsan mabigat. No? Hindi naman sinabi ng Panginoon sa atin na kapag sumunod tayo sa Kanya, ay araw-araw ay nasa bed of roses tayo. Hindi ganun. Hindi porket Kristiyano ka 24/7 masaya na lang ang buhay mo. So, walang perfecto. Minsan, mayroong mga pagkakataon na kung bakit siya mabigat, minsan kailangan mo magpatawad kahit hindi humingi ng tawad sa'yo, yung magkasala sa'yo. Mabigat yun. Diba? Yung parang bigyan mo ng freedom yung sarili mong magpatawad kahit hindi humingi sa'yo ng sorry yung taong nakasakit sa'yo. Kasama yun sa burden or
feels heavy. Isang example din is staying faithful when life is difficult, serving when you are tired. Pwedeng wala kang tulog, pwedeng pagod ka, pero nandito ka, nag-show up ka, nag-serve ka sa ministry mo. Mabigat din yun, di ba? Sa pakiramdam. And trusting God when prayer seeks an answer. So, isa rin yun, no? Yung nagdadasal ka, kasi may kagustuhan ka, yung pala, it turns out, yung kagustuhan, ang minsan kasi meron tayong mga answered prayers, meron din tayong mga unanswered. Yung pala, ang akala natin, kailangan natin yung mga answered prayers na yun. Yung pala hindi. Meron mas magandang plano si Lord sa atin. Kaya hindi niya sinasagot yung mga panalangin na yun. Pero, sa pakiramdam natin, mabigat pa din. Kasi, syempre, may pinagdadasal ka, hindi yun yung nangyari. Diba? Hindi yun yung turn out. So, kaya merong pag-asa kasi it tells us that obedience is never wasted. Hope tells us that God sees every sacrifice. Hope tells us that something greater is ahead. So hope is also a reminder that suffering is temporary. And it also reminds us that God's promises are true. So without hope, pag wala kang pag-asa, the cross feels too heavy to carry. But with hope, we find strength to continue. So, hindi naman, sabi mo, hindi pinangako ng Panginoon na pagka sumunod ka sa Kanya, magiging madali ang buhay mo. Minsan niya nararamdaman natin na pagka faithful ka kapag sumusunod ka, ba't parang sunod-sunod ang problema? May ganun pakiramdam mo, no? Pero sabi niya, ang promise niya, mabigat man ang pinagdadaanan mo, ang mahalaga na may kasama ka. Andito ako kasama mo. Pwede nasa harap mo, nasa likod mo, nasa gilid mo. Pero may kasama ka. Unlike kung hindi ka naniniwala sa Kanya at magbigat yung pinagdadaanan mo, ano na lang pakiramdam mo pag wala kang Panginoon. So, yun yung binibigay sa ating pag-asa ng Panginoon na araw-araw or ngayon, sasabihin mo, Lord, I will follow you today, just for today. Pero ganun din ang sasabihin mo kinabukasan. So, ganun dapat yung maging mindset natin na Lord, I will follow you today. Kasi ang discipleship is a daily surrender, it's daily obedience and daily trust. Hindi siya kung kailan lang gusto mo. Okay? May ito, ang dami na napapagod sa Facebook. Ang sabi niya, to follow the Lord, sabi niya, you need to be intentional. Kailangan, ano yung sabihin na intentional? Sinasadya. Following Jesus is not an accident. It's a daily choice. So, choice mo kung gusto mo siyang sundin. Choice mo kung ayaw mo. Diba? So, you need to be intentional sa pag-follow ni Lord. Kasi kailangan mo i-surrender yung buhay mo sa Kanya araw-araw. Kailangan din maging obedient ka sa Kanya araw-araw. At kailangan piliin mong mahalin siya araw-araw. So, yun yung reminder sa ating 1 Corinthians 13:13. It reminds us that love is the greatest motivation for discipleship. We intentionally love God and others through our actions. So, sabi nga dito, nobody follows Jesus by accident. Discipleship is a daily intentional decision to have faith in God, have hope in Him, and love Him. So, yun po yung pangalawa, which is hope. Ang pangatlo po, ang sinabi na greatest of them all ay love. Bakit? Bakit nga ba love? Hindi niyo po magagawa ang hope, hindi kayo magkakaroon ng faith kung walang pagmamahal. So, ano nga bang love? Nung high school, syempre yung mga millennials. Uso ang slam book, anong mga nakalagay sa slam book? Sa love is blind. Ganyan, hindi makapaliwanag eh. Kasi yung mga ano pa yan eh, teenagers, so mga puppy love. Meron pang love is like a rosary full of mystery. Hindi ko mga ganun pa. Meron pang love is a feeling. Siyempre. So yung mga ganun, meron pang pag nagsulat sa slam book, what is love? Sasagutin ka din, what is love? Hindi rin maipaliwanag. So sa Bible, love is defined as a selfless, unconditional, and sacrificial commitment
greatest dun sa scripture na yun. Kasi darating ang araw na hindi na lang tayo naniniwala, makikita na natin. So, yun yung faith. Darating yung araw kung sa, di ba, darating yung si Lord, makikita na natin siya. Mangyayari yun. Darating din ang araw na hindi na tayo aasa kasi matutupad na yung mga panalangin natin, mga pangako ni Jesus. So, darating din siya. Pero ang pag-ibig mananatili yan, magpakilangan. So, hindi ko po gagawin example ang mga asawa nyo kasi ang mga asawa pwede nyo tiisin. Kahit na kayo may kasalanan, kailangan nyo tayo mag-solve sa inyo. Tatawa-tawa yung asawa ko kasi guilty. Pero, so gagawin ko mga example ang ating mga anak. Yung mga anak natin kapag hindi may nagawa sa atin, pero lumapit sa atin, natitiis niya po ba? Anong nararamdaman sa mga anak mo ngayon? Anong pakiramdam? Anong klaseng pagmamahal yung nararamdaman mo sa mga anak mo? Na kahit na, kunwari na, nasagot ka ng anak mo, no, sasabihin sa'yo ng anak mo, "Ma, may problema ako." Hindi mo yan matitiis. Diba? Meron din mga pagkakataon na gigising ka, yung routine mo, alas 5 ng madaling araw. Kasi maghahanda ka ng baon ng mga anak. Mahirap yun. Kasi minsan baka late ka na matulog o wala kang tulog. Si Ate Jenna hindi ka tutulog. Di ba? Kung ano, maghahanda ka ng baon, gigising yung anak mo, i-ready mo for school. Buti mo si Oli na lang ang i-ready ako ng baon kasi malalaki na mo yung dalawa kong anak eh. So, it can be a sacrifice, pero as a parent, naiisip niyo ba siya sacrifice mo? Kasi, may pagmamahal. Andun yung pagmamahal. Hindi niyo siya naisip na mahirap. Although, sabi nga din sana, it can feel heavy, pero andun yung pagmamahal niyo. Kaya, para sa inyo, paglilingkod yun sa anak. So, parang ganun din yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Parang tayo mga anak na, ganun klaseng pagmamahal ang gusto niya ipakita sa atin. Kaya we have to do it in return. Ganun din pagmamahal sa Kanya. Kasi, pinapakita sa atin ng Panginoon na sinakripisyo niya yung bugtong ng anak para sa ating mga kasalanan. Madaming pinapakitang patotoo sa buhay natin. Kasi ganun kalalim ang pagmamahal niya sa atin. Kaya dapat ganun klaseng pagmamahal niya ipakita natin sa Kanya, sa Kanya in return. So sabi nga, nagano na doon sa CG namin, sabi nga nasa linya ni Claude sa isang pelikula, "Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako, kailangan mo ako dahil mahal mo ako." Mga ganon. So ano nga ba? Mahal mo ba si Lord dahil may kailangan ka kung humihiling ka? O mahal mo ba, o kailangan mo si Lord dahil mahal mo siya? Dapat nandun tayo sa pangalawa. Hindi lang natin siya mahal o hindi lang tayo lumalapit dahil may kailangan tayo sa Kanya. Hindi rin naman tayo sumusunod sa Panginoon dahil lang takot tayo. Kasi kailangan to, no, you need to have a personal relationship with Lord. Hindi dahil, kunwari magsisimpa ka ngayon kasi natatakot ako, baka magunaw ng mundo bukas. Hindi ako sa langit mapunta. Hindi gano'n. We do not follow because of fear. And we also do not carry our cross because of obligation. So, hindi natin dapat nakikita ang obligasyon ang isang bagay. Dahil kaya tayo sumusunod. Hindi siya dapat gano'n. Sinusunod natin siya dahil sa pagmamahal. Minsan nga, natanong ako lagi, minsan ako commentan ako ni Daniel niya sa ako. Kasi, ang trabaho ko ay work from home naman po. Pero 11 hours per day. Pati Saturday po, meron akong pasok ng panggabi na 8 hours. So, minsan, baka madalas, hindi po kumpleto ang tulog ko. Tapos, kapag meron mga CG, kailangan siyempre gigising ka. Tapos, yung magdideposit ako sa bank kasi yung sa mga type, sa mga offerings. So, minsan sinasabi niya, hindi ka naman mapapagod, wala ka naman tulog. Siyempre, hindi sinasagot. Pero, sa totoo po, hindi ko nararamdaman yung pagod, hindi ko nararamdaman na sacrifice. Yung mga ginagawa ko kasi, mahal ko si Lord at mahal ko yung ginagawa ko. So, hindi ko siya nakikita na sacrifice or suffering. So, ganun din tayo. Hindi dapat natin nakikita na yung pagsisimba it's just a daily routine. Nandito ako kasi linggo kailangan. Hindi
ganon. Hindi yung may ministry ka, pwedeng bukas, ay, next time pass na ulit ako, next time na lang, hindi rin siya ganon. Okay? So, bakit niya siya ginagawa? Bakit kami ministry? Bakit kami nagsisimba? Dahil you're doing it out of love for Jesus Christ. Hindi yung dahil lang routine or dahil nailagay ka sa ministry na hindi yan dapat na nararamdaman natin. So dapat nararamdaman natin when we do something, it's for the Lord and we do it out of love. So love transforms sacrifice into joy, obedience into delight, service into worship. Sa conclusion po natin, dun sa tatlong nabanggit, it takes faith to deny yourself, it takes hope to carry your cross, it takes love to follow Him faithfully. And ang buhay Kristiyano po ay hindi madali. But I can tell you that it is worth it. The cross is not just something Jesus carried, it is the shape of our lives. Sometimes we fall, sometimes we struggle, sometimes we grow tired, but faith reminds us to trust God, hope reminds us to keep going, and love reminds us why we follow Jesus, and it is worth it. Jesus, ayun po, hindi na pala yun. So everyday po kapag gumising tayo sa umaga, or sa gabi, kasi gabi ako nagkigising, baliktad mo nga ako. It is your decision to choose whether you will follow your own will or God's will. Kung ipa-follow mo or susundin mo ang sarili mo ang Panginoon, or would you follow comfort or yung calling na sa'yo? So ngayon po ang iniiwan ko po sa inyo. Today ask yourself, what must I surrender? Ano po yung gusto yung, ano yung dapat yung surrender? So kung meron kayong mga bad habits, may pride, ano yung mga pwede yung surrender para makipakita niyo yung pagmamahal niyo sa Panginoon? Anong cross what cross must I carry today? Every day, yung tanong niyo sa sarili niyo. And how can I love Jesus more deeply? Paano mo ipapakita sa kanya yung pagmamahal niyo? So let us not be Christians in the name only, let us be disciples in action. So just po ang pagmamahal. Salamat atin ka sa napakagandang mensahe ng araw. Ngayon mga tinatawagan